Para saan ang kalayaan kung magpapaalipin lang din naman muli? Ito ang tanong at hapon ngayon ni Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino sa mismong araw ng kalayaan. Kung bakit, alamin sa aking report. Huwag nating isuko ang kalayaang ito sa mga taksil at walang malasakit sa ating mamamayan at sa ating bayan. Ito ang mensahe ni Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino sa paggunita ng ika-127 taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas ngayong ika-12 ng Hunyo. Sa isang video message, binalikan ni Duterte ang mga naging sakripisyo at paghihirap ng mga Pilipinong bayani upang makamit ang ngayon 1 siglo at 2 dekada ng kasarinlan ng Pilipinas. Ani Duterte, hindi dapat mabaliwala ang hirap ng mga Pilipinong bayani na mapalaya ang bansa at ang mga mamamayan nito para lamang muling magpaalipin. Hindi tayo lumaya para masadlak lamang sa pagdurusa ang ating bansa. Hindi tayo lumaya para muling mawalan ng karapatan at maging alipin ng iilan. Paliwanag ni Duterte, wala mang mananakop sa kasalukuyang panahon, marami pa ring mga balakid at hamon sa kalayaan ng Pilipinas. Kabilang narito ang mga isyong panlipunan na hanggang ngayon ay problema pa rin ng maraming Pilipino sa bansa, gaya ng katiwalian sa gobyerno, droga, edukasyon, gutom at kahirapan. Aniya, kung patuloy na hahayaan ng mga Pilipino na maagrabyado sila ng ganitong sistema, ito ay paglapastangan na sa diwa ng kalayaan. Ng panahon. Paglapastangan sa alaala ng ating mga bayani ang pagyakap sa kultura ng pagkaalipin. Paglapastangan sa diwa ng kalayaan ang pagsasawalang bahala sa paghihirap ng maraming pamilyang Pilipino at ang paglabag sa mga karapatan at sa batas. Panawagan niya ngayon, ang diwa ng kalayaan ay magsilbi ng kamulatan para sa mga Pilipino sa responsibilidad nito na ipagtanggol ang bayan at protektahan ang kasarinlan ng Pilipinas. Para sa Kalayaan 2025, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.